Hello, pagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Praise the Lord, tayo na naman ay nagising sa umagang ito. At narito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong linggo na naman. Siyempre, bago natin simulan ng ating araw, tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos. Ano po? Ang ating daily devotion po for this morning ay pinamagatan po nating Stronger Together. So, sino ba yun? Yung stronger together. Ang ating verse po ay sa 1 Corinthians 12:14. Ang sabi po, even so, the body is not made up of one part but of many. So, basahin po natin ang ating devotion sa our daily bread. Most regions of the world are familiar with the amazing phenomenon of snow. Snowflakes are beautiful, uniquely crafted ice crystals. Individual snowflakes are fragile and they quickly melt if they land on your hand. Yet, in mass, they create a force to be reckoned with. They can shut down major cities while creating beautiful landscapes of snow-laden trees whose pictures decorate calendars and become the subject of artwork. They provide pleasure on the ski slopes and joy for children as they make snowmen and ammunition for snowball fights, all because they stick together. So it is with those of us who follow Christ. Each of us has been uniquely gifted with the capacity to make contribution to the work of Christ. We were never intended to live in isolation, but to work together to become a great force for God and the advance of His cause. As Paul reminds us, the body of Christ is not one member but many. Yun po nabasa natin sa 1 Corinthians 12:14. All of us are to use our gift to serve one another so that together we can make a significant difference in our world. Put your giftedness to work. Joyfully cooperate with the giftedness of those around you, and let the wind of the Spirit use you for His glory. Amen. Sabi po sa reflection, we can accomplish more together than we can alone. Amen. Praise the Lord. So, napakaganda po yung pinakita ay yung ginamit nilang halimbawa dito sa ating daily devotion. Ano po, yung snow. Nakita naman natin sa mga pictures o yung frozen, 'di ba? Yung snowflake, pag isa lang siya, napakanipis niya, napaka-fragile, though napakaganda, pero pagka dumapo siya sa kamay mo, agad-agad matutunaw siya. So, parang wala siyang impact or wala siyang significance pagka mag-isa lang siya, ano po. Pero pagka sobrang dami nila, pagka sama-samang bumuhos yung snow, ano po, sabi nga dito, they can shut down major cities. So, minsan ilang araw na walang work pag sobrang heavy ang snow, ano po. Nagko-close ang mga school, ang mga office, public places, hindi kayo makalabas because of snow. And also, at the same time, nag-create din siya ng enjoyment sa mga tao po. Hindi ka naman makakapag-ski kung iisa lang yung kung isang snowflake lang yung bumagsak, di ba po? So, kailangan napakarami. Yung hindi ka naman makakapag-enjoy ng snowball fight or sa mga sa may Four Seasons na places. Nagbabatuhan sila ng snow, gumagawa ng mga artwork from snow, katulad yung snowman, ganyan. Because marami yung snow na bumagsak, So in the same way daw po, sabi po nga po dito, so it is with those of us who follow Christ. So the same way din sa ating mga Kristiyano, pag tayo ay mag-isa lang, parang wala tayong masyadong na-accomplish, po. Though each of us are beautiful, uniquely designed by God, at lahat tayo may mga gifts, may mga talents, pero yung mga gift at talent natin, nagko-complement po yun sa gift and talents ng ibang mga Kristiyano din
para ma-accomplish natin yung pinapagawa ng ating Panginoon. So, hindi po pwedeng iisa ka lang. Hindi mo kaya na mag-isa lang. Ano po? Kaya ang mga Christians, hindi tayo dinesign to work alone or to go alone. Ano po? Kailangan meron talaga tayong kasama. We were never intended to live in isolation, but to work together to become a great force for God and the advance of His cause. So, lahat po tayo, parte ng katawan ni Kristo, ano po. So, bilang katawan nga po, hindi lang siya iisang part. Ang katawan po, hindi ulo lang, hindi kamay lang, hindi daliri lang. Ang katawan po ay composed of different parts. Ano po, may external pa, may internal. So, the same way sa ating mga Kristiyano, hindi po pwedeng kamay lang or paa lang, di ba po? So, sa atin din, hindi po pwedeng pastor lang, hindi pwedeng member lang, o hindi pwedeng worship leader lang. So, lahat tayo nag-work together to accomplish yung pinapagawa ng Panginoon. So, meron tayong mga prayer warriors, meron tayong mga manunugtog, may mga singers tayo, meron tayong mga evangelist, may pastors, may mga elders, deacons, may mga nagluluto sa kusina, may mga naglilinis sa loob sa faith house. So, para ma-accomplish po yung yung pinapagawa ng Panginoon, hindi po pwedeng isa lang lahat ang gagawa nun kasi hindi natin kakayanin. And pag tayo din po ay let's say yung ma-expose sa world, 'di ba? Pag mag-isa ka lang, parang walang masyadong impact na yung pagiging Kristiyano. Pag mag-isa ka lang, usually ang magkakaroon lang ng impact yung magkakaroon ka lang ng impact doon sa mga nasa paligid mo lang or small circle. Pero pag madami kayo, syempre mas marami kayong mako-cover na area. Ano po? At marami kasi siyang application kahit sa mga gawa ng kaaway. So, pag mag-isa ka lang, parang mabilis kang matunaw, kumbaga sa snowflake, mabilis kang manghina, mabilis kang mapagod, mabilis kang ma-stress, yung ganun. Pero pag marami kayo na nagpapalakasan, ibig sabihin, yung bang yung kalakasan ng mga kapatid ay naaalalayan ka nila sa panahon na nanghihina ka. Ano po, anday kung mag-isa ka na, walang aalalay sa'yo. So, para bang yung bee. Halimbawa, kung mag-isa lang siya, parang ang dali lang pitikin na wala na. Pero pag swarm or madami sila, yung tao ang tatakbo, yung susugurin niya, yun ang tatakbo. So sa natin, sa ating spiritual warfare, kung iisa ka lang, may tendency na manghina ka, mapagod ka. Pero kung marami kayo, yung kaaway mismo ang tatakbo sa inyo kung marami kayong prayer warriors, kung marami kayo na worshipers, kumbaga, or lahat kayo sama-sama na ginagawa ninyo yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, specifically sa yung designated task natin within the body of Christ. Kung lahat po tayo ay nag-work together, hindi po makakapanaig ang diablo sa atin. So ganun po ang nakikita po natin na application po nito. So hindi po advisable po sa mga Kristiyano na hindi, okay lang naman ako mag-isa, hindi na ako atin ng gawain. Ganyan. Kailangan po natin yun. Kaya nga sa Hebrews 10:25, diba? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. So, hindi po natin papabayaan yung pagtitipon-tipon, kundi magpapalakasan po tayo. So, at pagsama-sama nga po tayo, we can make impact katulad nga ng snowstorm. A single snow or a single snowflake won't make so much difference. Pero ang snowstorm, it can shut down the works of the devil. It can it can be a blessing to other people na nag-i-enjoy doon sa mga mai-enjoy din kung sa ating mga Kristiyano, mai-enjoy din ng mga tao sa paligid natin ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Kung marami po tayo na sama-sama na magtatrabaho or maglilingkod sa Panginoon. So, let's stick together because we are stronger together.
And sabi nga dito, we can accomplish more together than we can alone. So sa ating mga panalangin, lagi po nating hingin na ah, turuan tayo ng Panginoon to use our strength in cooperation with the strength of others para mapaglingkuran siya, ano po. At ma-accomplish natin yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is to go into all the world and preach the gospel. So, nawa po ay magawa natin itong sinasabi dito sa ating devotion. Put your giftedness to work, joyfully cooperate with the giftedness of those around you, and let the wind of the Spirit use you for His glory. Amen. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Thank you po sa paalala, Panginoon, that hindi po kami dapat na mag-isa, Panginoon. Nariyan po ang mga kapatid na ibinigay niyo upang makasama namin, Panginoon, at nariyan kayo, Panginoon, upang samahan kami, O Lord, sa lahat, Panginoon, ng moments ng aming buhay. And help us, Panginoon, na laging makipag-cooperate, makipag-work together sa aming mga kapatid or sa ibang members ng body of Christ, O Lord, para ma-accomplish po namin, Panginoon, ang mga pinapagawa niyong task sa amin. At nawa ang aming mga strengths ay isama niyo po, Panginoon, sa strength ng iba, Panginoon, upang together, Panginoon, we will make an impact into the world, Panginoon. We will make you known into the world, O Lord. Nawa bawat isa sa amin, Panginoon, ay matutong magpakumbabaan, magsuportahan, Panginoon, magpalakasan, hindi po mag-compete sa isa't isa, hindi po magsiraan or magpataasan, Panginoon. Kundi kami po ay sama-sama, tulong-tulong, Panginoon, na maglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, and help us, Panginoon, sa maghapon na ito, O Lord, to remember and pray for our brethren also, O Lord, na sila man po, Panginoon, ay marinig po nila ang ganitong mga salita ninyo, Panginoon, at sila man po, Panginoon, ay makipag-cooperate, Panginoon, sa body of Christ, O Lord. We are stronger, Panginoon, kung kami po ay sama-sama. Maraming salamat, Panginoon. We praise you, we glorify you, and we lift up this day to you in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikinig. At nawa ay sama-sama po tayo na maglingkod sa Panginoon. Sama-sama po tayo na laging manalangin, sama-sama tayo mag-aaral ng Kanyang salita, sama-sama tayo magpuri sa Kanya, at sama-sama po tayo na magbahagi ng Kanyang salita sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya. So, God bless po at ingat po kayo sa maghapon. Bye-bye po.